Alright, mga kababayan, bagong issue. Ito si Senate President Chis Escudero. Ang daming naasar sa kanya ngayon. Parang nagsisisi sila kung bakit binuto pa itong tao ito. 18 years as public servant. Ano kayang nagawa niya? Yan. Pero ang pinaka reason why bakit ang daming naaasar sa kanya ngayon dahil gusto niyang bawasan ang holidays dyan sa Pilipinas, which is not good sa mga manggagawa na minimum wage lang ang sinasahod. Dahil alam niyo naman, pag sinabing holiday, double pay, o di kaya pag sinabing holiday ay pwede kang magbakasyon sa toxic na trabaho, di ba? Pero kung gusto mo magtrabaho sa holiday, masaya ka dahil double pay. Yan ay tatak mo sa kukuti mo, Senator Chis Escudero. Di ba? Nag-iisip ka ba? Ay, nako, bago tayo ma-high blood din diyan sa kanyang pahayag na nais niyang bawasan ang holidays diyan sa Pilipinas, panoorin natin, i-explain natin mamaya-maya. Okay, yup muna natin itong sounds. Pakinggan natin ang kanyang punto na walang tama. Okay, good, let's play. Pero yung holiday nagkasundo ang Senado na limitahan ng mga holiday. Mahigit isang buwan na ang holiday sa buong bansa, which makes Philippine companies and workers less competitive. Di ba? May holiday yung syudad, may holiday yung munisipyo, may holiday yung probinsya, may national holiday, may religious holiday, di ba? Which makes us less competitive. Tingnan nyo halimbawa ang Estados Unidos, meron silang President's Day. Lahat ng magagaling nilang presidente, pinagsama-sama nila sa isang araw na lang na holiday. Tayo, hindi. May araw ng kagitingan, may National Heroes Day, bawat bayani nung pinatay sila, may holiday na naman, di ba? Isa yan sa pinapapag-aralan ko sa kanila ngayon, sa komite. Ang problema lang, away yan eh. Pero, hindi naman kailangan gawin ngayon. Simulan lang natin yung proseso. Hayaan mo mag-percolate siya, mapagpasyan. Because I tell you, it's making the Filipino workers less competitive. Because our competitors from other countries aren't requiring these companies to pay double. Dahil nagkataon lamang na holiday at wala namang kinalaman dun sa bansang pinagtatrabahuan nila, lalo na sa call center. Parang hindi siya abogado, no? Kasundo ang Senado na limitahan ng mga holiday. Ito yung attorney ba to, si Chis Escudero, no? Attorney nga. Yung nagtatrabaho daw sa call center, wala daw kinalaman. Bakit yung call center na yun, tayo ba ang mag-a-adjust sa kanila sa pagdidegosyo nila sa atin sa Pilipinas? Tayo ba? Ano pang boss mo? Oy, Chis Escudero, maya ka naman. Sino bang pinoprotektahan mo? Sino ba yung boss mo? Yung mga amo mo ba? Yung mga nasa call center o yung mga nagtatrabaho sa call center? Yun yung isipin mo Chis Escudero, Diyos ko Lord, 18 years ka na nga, sabi ko na ikaw ay public servant. Ni isa, wala akong maalala na nagawa mong maganda. May nagawa ka na bang maganda? Diba? Imbis na ang maganda mo sanang gagawin, yung flood control na ibinida ni Presidente na 5,500, natapos na daw. Alam mo ba nang sinasabi ni Madam Amy Marcos, ni Senador Villanueva, 1 billion per day ang nagastos dyan. Yan mo tutukan. Yan yung trabaho mo, di ba? Yun, hindi yung gagawa-gawa ka ng pati ang holiday, pinapakialaman mo. Palibasa kasi mayaman ka. Yung mga ordinaryong mamamayan na manggagawa na umaasa lang pag may holiday, double pay. O di kaya
Hindi sila papasok kasi magkakaroon sila ng outing, kasamang pamilya kasi nga holiday. Tapos babawasan mo pa, dito nga sa Macau is nasa 20 yung holiday. Di ba? Kinukumpara mo kasi sa iba-ibang bansa. Parehas lang naman dito, holiday dito at saka dyan sa Pilipinas. Pakilamerong senador, ano? Magaling lang magsalita, pero sa gawa, wala naman nagawa. Kumusta naman ang probinsya niya, di ba? Diyos ko Lord. Okay, magbasa nga tayo ng comment. Ayan, tapos na yung 5 minutes pala for Gcash 1,500. Ngayon naman ay Gcash 100 bonus naman. Kung sino ang mananalo dyan, okay? Basahin natin itong certified kapamilya. Sila po yung nag-post. Basahin natin ito. Yan si Tis Escudero. Ang sabi dito ay mahigit isang buwan na holiday sa buong bansa. Sa isang press con kahapon August 7, 2024, inihayag ni Senate President Tis Escudero na pagkasunduan na ng Senado na bawasan ang holiday sa bansa. Aminado naman ang senador na magiging away at di pa naman nagpagpapasyan. Sana nga wag mo nang pagpasyan, i-close mo na yan kasi nga hindi yan maganda para sa mga mamamayan. Maganda yan sa mga mag-i-invest na foreigner sa Pilipinas, pero attorney ka, nasa batas na yung mga foreigner sila ang sumunod kung ano ang rules dyan sa Pilipinas, kung ano yung law. Diyos ko, ano? Magbasa tayo ng comment dito. Ang sabi dito ni Moy Cueto, nakalimutan mo yata Senator Cheese yung kalalabas lang noon na July 2024, rank 59 out of 60 countries. Makinig ka, Tis Escudero, 59 out of 60 countries. Sa Work-Life Balance Index, ang Pinas, Pilipinos have worse work-life balance. Then babawasan nyo pa, first thing first, solusyonan nyo muna. Plus, competitive salaries. Ayan, yung sinasabi ng competitive salaries. Yung competitive, paano ka magiging competitive kung ang baba ng salaries, di ba? Given the problem on inflation too. Sabi dito, not the side na puro in favor of the business. Ang healthy and relaxed body while working will increase the productivity. Yun, di ba? Kagaya sa Amerika. Sa Amerika, makinig ka si Escudero, sa Amerika, nung nagkaroon ng pandemic, in-upgrade nila, di ba, yung work from home, di ba? Instead na pumapasok sila, doon na lang nagpan sila sa work at home. My God, parang wala sa wisyo itong si Tis Escudero, no? Hay, magbasa pa tayo ng bang comment. Ito pa, ang sabi ni David, ang tunay na nakakapekto sa productivity ay ang estado ng trabaho, hindi sapat ang sahod. Kawalan ng work-life balance, hindi holidays ang problema. Makinig ka, hindi holidays ang problema, sabi dito ni David. Hirap na nga ng marami ang empleyado na makakuha ng paid leave, tapos lilimitahan pa ang holidays. We are near the last place in the workplace balance. So sa halip na limitahan holidays, alamin kung paano ma-improve ang pamumuhay ng mga manggagawa. Pwede na maglimitahan ang holidays basta 40 work week na 4 hours per day para makapag-focus din sa mga gawa sa sarili nilang pamilya. Kung palibhasa kasi ito, si Tis ay siyempre yung asawa niya si Hyde. May napanood ko nga na natawa daw ng mayayaman, 3 pan lang daw. Ganun daw, di ba? May natutunan na tayo, Ipakita ko nga sa inyo yung mga mayayaman. Ano tawa daw ng mayayaman? Paano daw yung tawa ng mayayaman? Okay, pakinggan natin. Tawa daw kasi nga mayaman to Hindi nga nararamdaman yung paghihirap nating mga ordinaryong mga Pilipino. Di ba? Pakita natin na nakita ko kanina yung paano daw yung tawa ng mayayaman. Ito. Siguro tumatawa din to si Tisa, di ba?
Pakinggan nyo. Yes, bawal dumami ng 5 laps. Pero yung umpisa, yung hindi mo masyado marinig. Syempre, hindi dapat. Again, ha? Parang Yes. sinilong ka lang. Parang it's being agreeable, kumbaga. Okay. It's your nervous laugh actually siya, sa totoo lang. Pag hindi ko naintindihan masyado yung French, Paano ang tawa ka? tatlo lang. Tatlo? Yes. Again. Yes, bawal. Hindi na pwedeng malakas pag tumatawa ka. Isa yung hindi mo masyado marinig. Diyos ko Lord, yan ang commercial lang yun ha. Again, ha? Yan po yung asawa ni Chis Escudero na napakayaman at napakasosyal. Mayaman, ano. Okay, continue natin. Sana may manalo dyan, ano. Next, kaya si Chis Escudero, wag nyo na iboto, pabor pa rin ito sa mga mayayaman. Ang mahihirap na nagtatrabaho ay kawawa. O nga, magaling lang niyang magsalita eh. Wala namang nagawa. Ano pang nagawa niya? Senador na siya, nag 3 times, tapos nag-gobernador, bumalik na naman, pa senador, di ba? Anong nagawa? Wala naman. Kaya nga dapat dyan sa Senado dapat dyan sa Senado ay tanggalin na yan. Wala namang silbi yan na. Yung ginagawa nilang building dyan na, umaabot ng 23 billion. Yun 24 lang sila na senador. Pero yung building, yun yung pinakamahal na building sa Pilipinas. Alam niyo kung magkano? 20 plus ka na, 20,000 plus, 20 billion plus, sabi niyo na lang, di ba? Kasi diyan nga nag-away yung dalawa diyan na senador, oh. Sino yun? Si Cayetano at saka si Binay. Dapat buwagin na yan yung Senado. Wala nang silbi. Wala naman silang ano pang kailangan Ang dami-dami ng batas kasi ang trabaho ng Senador gumawa ng batas. Ang batas, ang dami ng batas. Ang tanong, na yung mga batas na ginawa nila ay na-apply ba? Hindi naman lahat nakakapagbibigay ng kaginhawaan sa Pilipinas yung mga batas-batas na yan, diba? Sa dami pa naman ng pasaway sa Pilipino. Nako po. Ayan, naikuan na natin. I-continue natin. Magbasa tayo ng mga ibang comment. Less competitive pero pasahod nyo more or less competitive compared to other countries. Boom! Mind blowing. 12 plus 4 years college, tapos pag graduate mo minimum ka, bakit di magsisimula sa'yo, itaas nyo ang sahod, maging competitive naman, wala ka sa hulog. Ayan yung pinakatamang term. Chis Escudero, wala ka sa hulog, diba? Yan nga ilagay natin na title, wala ka sa hulog. Okay, ano pa? Magbasa tayo ng may ibang comment. Sino ba ang dapat natulungan ng gobyerno? Ang sambayanan, mahirap, o ang mga negosyante? O, di ba? Parang anti-con siya. Yung nga yung mga magagawa, no? Parang mas pabor niya sa mga negosyante, ano? Ang mga negosyante, Chis Escudero, ano? Senador Chis Escudero. Mayayaman na yan, marami niyang pera. Tayo, mga mahihirap, na kakarampot ang sinasahod na minimum, di ba? Tapos babawasan mo pa. Ano ba? Wala ka talaga sa hulog, ano? Gawin mo minimum wage ang sahod ng mga senador. Yan ang pinakamagandang comment na ko dito, nabasa ko. Para maramdaman mo yung hirap, di ba? Kasi nga guys, na-try ko din nagtrabaho ko ng 10 years diyan sa Baguio dati, no? 10 years minimum lang talaga yung sinasahod. Tapos pag may mga holiday pa na hindi siya yung talagang double pay kasi nga private, ano? Wait lang, may customer. Ano siya? Mamaya. Nina. Tungwayok kay Puyo ko. Tuma. Puyo wang. Umsap. Tara. Ha. Mà cái đi phiền quá đi à. Mà đi sợ giờ đi nhà kì hả? Liko Tungwalok sapak. Tingtina. Hẹn có chung à. Liko si Sapsama. Lasing yata tong
Pas kamay. Okay la, Ricola. Usap la. Ay, Sabi, peheng naman. boy. Okay, continue natin. Continue. Alam na ang gagawin sa next election. Huwag nang iboto tong mga to. Yung holiday na yan. Yan na nga lang nakukumpletong minsan ang pamilya para magsalo-salo dahil puro trabaho. Ang liit ng sahod. Yun. Natumbok mo. Lexter. Diba? Bawas holiday X. Bawas boto check. O, diba? Pwede. Kasi nga 18 years na niya. Tapos Senate President pa siya. Parang wala naman na anong nagawa niya. Diba? Wala naman siya nagawa. Senate President pa talaga siya, no? Hay, Diyos ko Lord. Yan ba talaga ang solusyon niya? Diyos me. Ayun na naman ang nagpapasya sa mga maliliit na manggagawa. Bawasan niyo pa. Nagpapasaya, di ba? Yan na lang ang nagpapasaya sa mga maliliit na manggagawa. Babawasan niyo pa. Hay, kakaumay ng Pilipinas, sabi dito. Wala kang konsiderasyon, last mo na yan. O, tama, last na yan. Patunay na pro-elitista ang gobyerno ito. Sabi dito patunay na pro-elitista ang government na ito. Pro-people. Ayan, pinabasa ko lang nga. Yan. Okay, ano pa? Bakit pati holiday problema nila yan? Diba? Para umunlad ang bansa, kailangan ng solusyon. O yan. Ang taas ng presyo ng bigas, hindi nyo pa kaya bawasan. Ang holiday pa, nananahimik lang. Baka pwede nyo gawin na gawin nyo po yan sa Senado. Diba? Bawasan nyo kaya yung Senado, yung sweldo nila, no? Nadami na naman ang sa holiday. Ikayo nga tong half day ang pasok bago mag-holiday. Sa dami ng problema sa Pilipinas, ito pa talagang tinutukan, di ba? Yung sa Senado kasi meron silang recess, di ba? Ang haba ng kanilang recess. Hay, nako. Ano tong Senado? Wala talagang maitutulong sa taong bayan. Nagpapakahirap pa. Ang bawasan nyo, Senate break nyo. Mga abnormal, sabi dito ni Wani. Ay, dati hanga ko sa'yo, Senador. Ngayon, hindi. Mapang-api ka pala sa mga trabahante. Hindi na kita iboboto, hindi mo pa naisip. Holiday lang ang tanging kaligayahan naming mga trabahante. Bakit? Kasi kapag holiday may double pay kami. Ayan na yung sinasabi ko kanina, may double pay, di ba? Kung hindi may 20%, 30% masaya na kami doon. Yun nga, hindi talaga may mga kagaya namin doon, kagaya ko noon. May time na hindi binibigay ng full. Yan na 30%. Diba? Ramdam ko, nakakarinig ako dito At least nalagdagan kahit katiting lang ang sahod namin doon sa 30%. Pangalawa, kung hindi kami mag-duty, may pay o bayad kami kahit konti. Diba? At nakakapagpahinga kami o nakakapasyal at bayad kami. Di nyo ba yun nakikita? Bangag pala ang senador na ito, sabi dito. Bangag pala ang senador na to. Hindi mo ba nagawang taasan ang sahod namin, lalo na sa mga probinsya? Babawasan mo pa. Nasaan ang utak mo? Pagod na kami sa pagtatrabaho. Doon na lang kami nakakapagpahinga. Kapag may holiday, sa totoo lang, at may pay pa kami. Ayan, taas. Ngayon, tapos ngayon, tatanggalin nyo pa. Ang daming problema ng bayan na dapat nung tutukan. Tapos, sa holiday ka pa tumutok. Bangag ka talaga ang taong ito. Ayan, nasa atin. Bangag ka daw ba? Ayan, bangag. Ayan, baka sabihin naman ay ayan, ilayo natin para mabasa. Ayan, sabi dito, bangag talaga ang taong ito. Okay? Nabasa nyo bangag talaga ang taong ito. Sabi dito Okay? At nag-comment yan, ang haba-haba ng binasa natin, Ricardo Genju. Okay? Next. Sana may manalo dyan 1,500 kanina for 5 minutes, and then the rest 100 pesos.
Apektado na raw ang business ng mga senador kaya need nila bawasan ang holiday. Di ba? Mas mainam kung bawasan yung politician na tirador. Tirador, sa dami yun, bawasan ang singil ng Meralco. Yun ang naisip mo. Na yan, kung naisip mo na wala ka pang sahalalan, ikaw na yung pinaka sa huli sa lahat ng natalo. Kung ginawa mo sanang double pay yung 30% holiday, isa na masaya yung mga nagtatrabaho, hindi yung tumama sa holiday yung day off. Imagine mo, special na working holiday yon, dagdag sana sa sahod, pero lahat ng government employee walang pasok buong araw dahil holiday, sana may opisina rin sila. Kahit kalahating araw lang naman, pinadagdagan mo pa rin sana yung sahod. Marami sanang magpapasalamat sa'yo. Minimum rate dito sa Iloilo, 480 nga lang. Tapos, ang mahal-mahal ng bilihin, tapos ang pagtumaas ang presyo ng bilihin, automatic tataas agad. Pero yung sahod, hindi naisip kung kailan patataasin. O, di ba? Hay, nako palpak. Wala ka talaga sa hulog, Senador Chis Escudero, di ba? Bawasan nila ang holiday if sinasabayan ng pagsumiti ng rate ng mga manggagawa nila entire the Philippines, lalong-lalo na sa mga private sector kasabay ng inflation rate. Bakit government nyo dito bawasan tungkol sa konting kibot ng bagyo, mga holidays, walay ang mga person? Diba? Ano oras na? Okay, last 5 minutes. 5 minutes. Yun lang kami nakakabawi, parang incentive lang yun, limitahan mo, parang malaking kasiyahan na yun, mga gago, sabi dito ni katukayo ko to, Ruel, ayan, Ruel Clarinan Balo, ayan, yun si Ruel Clarinan Balo, ayan ang sabi niya. Ito, pakita natin. Ito, yan lang kami makakapawi ng parang incentive lang yan eh, lilimitahan nyo pa, ayan, malaking kasiyahan yan, gago, ayun o, yun yung comment, naku, bad shot ka na, asawa ni Art Evangelista, Chis Escudero. Ito ay pa, mana. Wait lang, may customer. Pilipina? Opo. Pilipina pala. Ayan. Mag-hi ko muna ka ba yan? Naka-live po. Record lang. Hello! Shoutout sa lahat. Anong masasabi mo sa ginagawa na babawasan daw yung holiday? Sa Holiday po namin. Pilipinas. Sample yung Christmas. Baka gawin nilang kalahati na lang. Di po ako updated. Ay, di ka updated ha. Busy sa work. Yeah. Ay, may Ingat surgical ka. mask pala dito. Ano yan? Yan, surgical mask sa magkano. Oo, meron. Ay, ingat. Okay, i-continue natin. Less competitive pero entry level na pasahod, kailangan 5 years experience. Saan ka na bumira? Sa kakabumira kapag naranasan mo yung magipit sa pasweldohan dito sa Pilipinas sa kakabumira, kapag nagkaroon ng solusyon ang traffic, matinding pagbaha sa kakabumira, kapag hindi na bawat kibot ng tao may buwis, diba? Sa kakabumira, sabi ni Jong Garcia. Super agree, good luck na lang sa mga ganito mag-isip. Pangit, kabanding si Senate President, masyadong ginagalingan as if enough yung weekend rest sa mga hardworking Pinoy. Some are almost sa work na nila manirahan due to workloads, yet their compensation isn't enough. Hindi daw enough yung kanilang compensation. Just let those holidays slide po. Majority deserve it since most of your workers don't really have the work-life balance. Yun lang ang additional time nila for themselves and loved ones. Maybe you should add 2 more holidays. Family Day, me, myself, and
One holiday. Hahaha, just kidding. Marami senador natutulog lang pero milyones ang sahod. Kaya nga, maraming senador dyan, wala namang ginagawa. Wala kang nagawa. Ang tagal-tagal na nilang nakaupo, wala naman, may napalitan na ba kayong nagawa? Wala, di ba? Diyos mio Marimar. Bawasan mo pagtutula para umayos yung utak mo, sabi ni Steven. Ikan nga natin yung mga comment, ano. Yan. I-highlight natin, yan, ganyan. Sana kung laptop sana makita tong mga comment, pero ayan, sige, pagtisan natin. Cellphone, ayan. Ang sabi dito, unahin nyo yung trabaho imbis na bigyan ng ayuda, presyo ng bilihin, kurso may nakalaan. Nakikita ba? May nakalaan. Trabaho, hindi kurso na wala namang bakanting trabaho. Remove Key to 12, ipasa sa TESDA. Ang may gusto kumuha, ibalik ang dating curriculum, pare-parehas lang sa sahod. Sa Manila, kalusugan, libreng pagpapagamot, lupa para sa mga magsasaka, alisin ang pork barrel, itigil ang endo. Kaya nga, yung sa pork barrel, bakit ganon yung sa pork barrel, ano? Lalaki ng bilyones ang mga pork barrel ng mga senador, ano? Sila yung gumagawa ng batas kung paano gastusin yung pera. Pero bakit meron silang sila yung gumagawa ng batas, ano? Pero bakit sila din yung pera sa kanila din mapupunta yung pera? Di ba? Bakit parang conflict of interest siya na. Kumbaga ay sige, i-budget ko yung pera na aking makukuha din. Hindi mo naman pera yan mga senador. Ang trabaho nyo, sinisuldahan kayo ng gobyerno para magtrabaho. Ang ganda ng trabaho nyo na sinisuldahan kayo ng gobyerno para magtrabaho, tapos yung trabaho nyo na mag-analisa sa mga budget, sa inyo rin mapupunta yung budget. Sana all, di ba? Kaya mas maganda, wala ng Senate, wala ng Congress, i-direct na yan sa may gobernador na nga, may mayor, di ba? Diyos mio Marimar. Kaya yung Pilipinas mula noon hanggang ngayon, hindi siya tumataas, hindi siya nag-i-improve, lalong naghihirap. Ano? Ay, no, magbasa pa tayo. Ano pa? Trying to compare US to PH, number of holidays pero compensation di ma-compare, di ba? Yun yung panikula ni Escudero yung sa US daw. Diyos ko Lord. Kayo nga mas maraming bakasyon, late hard working employees enjoy the holidays also help poor Filipinos increase their earnings since may extra pay pumasok holiday. Barya lang. Ayan kumpara sa billions gastos ng new Senate building. Di ba? Bilyones 'yon sa Senate building. One day nga. 'Yun ang i-vlog natin, no? Naman, corruption sa government. Ang unahin nyo, halos lahat ng government project substandard, overpriced. That's very less competitive. Okay, magbigay tayo ng clue. Mag-focus kayo dyan kay Chis Escudero sa kanyang bawasan daw ang holiday. Okay? Next. May oras pa ba? Okay, last 3 minutes. Pati holiday, pinapakailaman tindi ng gastos nyo sa gobyerno kada labas. Diba? Dami mong pakikialaman dyan pa, yung traffic at regulation ng mga walang tahanan, din yung pakialaman, pati holiday ng mga manggagawa, pakialaman mo pa, palibasa, di ka napapagod, gaya ng mga trabahador ng mabigatan para sa pamilya, kapag magpanukala ka lang ng batas, kahit walang kwenta kayo lang naman nakikinabang dyan, mga mayayaman, negosyante, galing din ng mindset mo, pahinga na lang ang mga pagod na pagod sa trabaho yon, tatanggalin mo pa, ayos ka lang boss. Iba talaga pag nakaupo, diba? Hay nako, yan, dami ng galit, diba? Dami tayong hindi masaya yan, hindi maganda yan, ano?
We, kayo nga, ang hahaba ng recess nyo, tigilan mong kami kiss. Di ba ang haba ng kanilang recess? True po. Baka nga hindi nga sila pumapasok everyday. Oo nga, yung mga senador, hindi everyday pumapasok yan. Yung isang nga nandun. Nandun sa kanyang programa, ano, hindi pa siya nakamove on. Nandun. Para pa rin siyang vlogger, ano. Dapat kung senador ka full time para pumasok ka sa umaga hanggang hapon. Hindi yung senador ka lang ng 2 araw, 3 araw. Tapos buo pa yung sweldo mo, sana all, di ba? Sana all na lang. If ganyan ang logic, bawasan din ang recess ng Congress kasi nga di sila competitive kapag sila Congress nag-break tumatagal ng buwan. Oh, ngayon na dahil dyan, ayan, naungkat na yan mga recess ha. Are you freaking kidding me? Bawasan yung mga buhaya at nag-uunlad tayo period. Lamay. Diba? Lamay. Lamoy. Sisap. Okay. Okay lang holiday sa mga estudyante kasi kahit naman malakas ang ulan, pumapasok pa sila. Dapat ang mga publiko, ang mga politiko, hindi applicable ang holidays. Ang mga politiko hindi applicable ang holidays, lalo sa mga congressman na mahilig mag-absent. Pero kay Robin Padilla na lagi siyang absent, presidente ang PDP, walang alam sa batas. Yun, sabi ni si Robin Padilla, akala nyo walang alam sa batas, pero maganda yung kanyang panukalang batas na kaya lang walang susuporta sa tingin ko na ang panukalan ng batas ay dun sa political dynasty, ano, na dapat hindi lahat ng membro ng pamilya na doon na sa politika, di ba? May congressman ka na, may gobernador ka na, may mayor ka pa, di ba? May senator ka pa. Yun yung maganda. Okay, nandito na nakatrabaho ko. I-reveal na natin yung sagot. Ang aga niyang pumasok, okay? I-reveal na natin yung sagot. So, hanggang dito na lang, guys. Aga niyang pumasok. Ang tamang sagot ito ay okay, init. Mamaya. Pwede eh. Oh, wait lang. Ayan, pinapalis na yung cellphone ko. Dito ko na ilagay. Okay, ang tamang sagot ay okay, kasi kailangan na mag-end. Ang tamang sagot ay stop na. Congratulations sa sumagot na stop. Ayan. Paabangan. Okay, paabangan. Paabangan natin kung matutuloy ang panukalang batas na yan. Nabawasan ang holidays dyan sa Pilipinas. Okay? Paabangan natin. Paabangan. Maraming salamat. Okay? Kasi andyan na yung katrabaho ko. Salamat. Bye-bye. Bye-bye.